Ito na po. Yuan? Yuana? Kumain na kayo. Joanna, Yuan, magbihis na raw kayo, sabi ng lola nyo. Mom, I'm busy. Maaga daw kayong pupunta sa head office for your orientation. Sumunod na lang kayo, please. Baka mamaya magalit na naman ng lola nyo. Mom, why are you so annoying ba? I don't want to work there. And I have plans too, Mom. Huwag ninyo akong susubukan. Tumayo kayo dyan. Sige na, huwag kayong tinatamad-tamad na ganyan. I'm not tamad. I'm just on my energy-saving mode. Dahil ilang gabi na rin akong pagod. Tired of doing what? Partying? Tumayo ka na dyan. Sinabi ko, tumayo ka na dyan. Pag sinabi kong tumayo ka, tatayo ka! Tita, naka-impake na po kami. Naka-impake na rin po kayo? Marami kaming time para mag-empake. So, for now, kayo na munang aalis. Don't worry, nasa labas na yung lalagaw niyo. Lalago? Halika na. Labas na kayo. Halika na. Alis na. No, halika na. Labas na. Lalabas na kayo. Bilisan niyo. Oh, ayun na pala yung lalagaw car niyo, kaya bilis-bilisan niyo. Ina, no, labas na. Bukas na. Ba? Sorry. Sandali lang. Oo. Para saan po ito? Di mo ba alam? It's an add to cart kind of day today and isa ka sa mga na-add to cart para i-deliver sa malayo. Malayo sa amin. Ang swerte niyo, no? Hindi niyo na kailangan mag-FX kasi si Mommy, kinuha na kayo ng Lalago. Hindi tayo aalis na magkakasama. Bakit pa? Eh, hindi naman tayo parehas ng pupuntahan. Ano ibig kong sabihin? Akala ko ba matalino ka? Ngayon na wala na si Tito Tony. Hindi tayo pamilya. Kaya, magkanya-kanya tayo. Tita, totoo po ba yung sinasabi ni Amy? Maghihiwa-hiwalay na po tayo. Aaminin ko na, Ina. May malilipatan na kaming maliit na apartment. Pero hindi na namin kayo pwedeng isama doon. Bakit po? Akala ko po ba pamilya tayo? Pamilya? Yeah, we live in one house, but that doesn't mean we're family. And alam mo namang walang naiwang pera o kahit na anong properties yung daddy mo. Na-withdraw mo na yung natitirang pera dun sa joint account natin. Di ba? Eh, wala naman ako masyadong savings para masuportahan kay ni Nono. Kaya, tama si Amy. Magkanya-kanya na ulit tayo, gaya ng dati. Oh my God, Lola! Ano ba? Ilang beses ko po ba talaga sasabihin sa inyo na ayoko nga magtrabaho sa De La Costa Food Corporation? Mahirap po bang intindihin yun? I thought we already discussed this. Nandito pa rin kayo sa akin, kaya ako pa rin ang masusunod. Kung kukontrolin niyo lang naman ang buhay ko, Lola, then I might as well leave. That's enough, Joanna. So what are you waiting for? Pwede ka na umalis.
ilabas mo na lahat ng mga gamit ni Joanna. Po? Pero madam, Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Yan. Diyan ka magaling, Lola. Yung magpalayas kapag hindi na nasusunod yung gusto mo. Hindi ba yan yung ginawa mo kay Daddy? Kaya siya na aksidente? Joanna, that's enough. Hindi! Bakit totoo naman, di ba? Yun yung ginawa niyo kay Daddy noon at yun yung ginagawa niyo sa amin ngayon. Akala niyo makakalimutan ko na yun? Tumigil ka na, Joanna. Walang may gusto sa nangyari sa daddy mo. Come on, Lola. I'll never forget that. Kasi siya lang ang nag-iisang tao na minahal ako, pero nawala siya ng dahil sa inyo! Masakit din para sa akin ang nangyari sa kanya. Tama na! Walang dapat sisisiin sa nangyari kay Daddy, kundi ako. hayaan niyo lang po ba kami na magpalaboy-laboy sa kalye? Hayaan niyo. Alam niyo naman pong wala kami matutuluyan ni Nono, di ba? Eh, di ba mahilig ka naman magmagaling? Huwag mo sabihin sa amin na hindi mo kayang alagaan yung sarili mo, siya yung kapatid mo. Come on. You're not a child anymore, Ina. Huwag mong ipaako sa amin yung responsibilidad mo sa abnormal mong kapatid. Huwag mong matawag-tawag na abnormal ang kapatid ko. Naging mabait kami sa inyo. Sa totoo lang, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko sa inyo noon pa eh. Pero binigyan ko kayo ng chance kasi gusto ko magkaayos tayo at gusto ko maging happy si Dad. Pero hindi pa nawawala si Dad. Lumabas na yung totoong mundo. Eh, ano naman ngayon? Hindi ko naman itinago sa'yo na ayoko sa'yo. Unlike you, plastic. Ako pa yung plastic. Ikaw nga itong pinagpapawisan, no? Plastic melts, right? Nalusaw ka na sa inyo. Naniwala ko ako na mga anak ang duri niyo sa amin. At naniwala rin ako na may malasakit po kayo sa amin. Siguro naging bulag lang ako dahil sa pananabig ko na magkaroon ulit ng isang anak. Akala ko pumahal niyo kami. Hindi pa.